yung presyo ng palay na mas mura pa sa presyo nung pagkain ng hayop. Ngayon lang nangyari ito. Ang nakikita na solusyon nitong mga polisiya na yan ay parang band-aid solution lang. At yun ay konsero di bobo kung sakali. Hindi pang food security. It is a sign of food insecurity. Matyasagaan taga Nueva Ecija, pero huwag niyo po natin hintay natin na sa ibang maisip na nila. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends! Magandang araw po mga ka-BTV. Naku po mga ka-BTV, pag-uusapan po natin ngayon mga ka-BTV ang ating mga magsasaka, ang kanilang mga hinaing mga ka-BTV, dahil isa po sila sa malaking ambag sa ating bansa. May malaking ambag po sa ekonomiya ang ating mga magsasaka, pero po nawawala po sila sa usapan at hindi po napapansin masyado ng ating gobyerno mga ka-BTV. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw mga ka-BTV, at pakikinggan po natin ang isang namumuno sa Nueva Ecija na si Sir Rodolfo Undan sa kanyang mga hinaing ng kanyang mga kasamahan at mga dapat malaman ng ating gobyerno tungkol sa ating mga magsasaka. Sinasabi po nila na ang mga magsasaka daw ang bayani ng pagkain. Ngunit sa kabila po ng malaking ambag nila sa ekonomiya ng ating bansa, marami pa rin po sa kanila ang nakakaranas ng kahirapan, kakulangan sa suporta at mababang kita. Yan po ang pag-uusapan natin, at pakinggan na po natin si Sir Rodolfo Undan. Rodolfo Undan, sir. Ikaw ay Pangulo ng Umani, taga Nueva Ecija. At ang sinasabi nating Umani ay utak magsasakang Nuevo Ecijano. Nais ko pong maghalahad ng konting nalalaman doon sa ibaba. Sige po, go ahead. Ang una, ang Rice Tarification Act, RA 11203, at ang Agricultural Tarification Act, RA 8178, as implemented, ay hindi talaga yung pananaw ng mga taga Nueva Ecija. Kasi po ang Nueva Ecija ay undisputed talagang rice granary of the Philippines. 51,000 hectares na pinakamalaking probinsya sa buong Pilipinas ang napapatubigan dito sa ating ang ikalawa ay yung Isabela. At nakita namin itong mga magkasama namin magsasaka, nakita namin at talagang naramdaman. Ngayon lang nangyari ito. Yung presyo ng palay na mas mura pa sa presyo nung pagkain ng hayop. Ang nakikita ng mga magsasakang Nueva Ecijano ay ang mga polisiya na tulad nito ay anti-farmers. Hindi makatarungan sa mga magsasaka at sa consumer. Alam nyo, kung wala ang farmers, walang whole rice food chains ng mangyayari. Walang magpo-profit ng mga ibang actors kundi sa pamamagitan ng magsasaka. Samantalang sila, doon sa rice tarification law na yan, rice liberalization at yung pagbaba ng taripa
ay sila, tayo, ng mga magsasaka ng Nueva Ecija, lalo na, ang tinamaan. Bakit nangyayari ito? Nagtiis kami ng 6 na taon. Matyasagaan taga Nueva Ecija, pero huwag niyo po namin hintay natin na sa ibang maisip na nila. At dapat niyong malaman na ang Nueva Ecija pala, very productive. Nandyan lahat ang Department of Agriculture ay ando sa Nueva Ecija. Itong mga kasama natin, PhilRice, PhilMec, lahat ng mga Philippine Carabao Center, ang tinatawag na Science City of Muñoz. Pag pumunta po kayo diyan, para kayong nagpunta sa, nakikita na niyo lahat ang dapat na teknolohiya na dapat gamitin dito sa Pilipinas. Bakit? Ang kalaban ng mga rice farmers, local rice farmers, ay yung importation. Talaga bang tayo sasandal sa importation? There is one alternative only, local production support. At yun ay dapat isa katuparan na ngayon. Ang nakikita na solusyon nitong mga polisiya na yan ay parang band-aid solution lang. Mga pansamantala. At yun ay konselo di bobo kung sakali. Hindi pang food security. It is a sign of food insecurity. Doon lang tayo umaasa sa imported na bigas. Kung kailangan kalimutan nitong importation, dapat kalimutan na hanggang maaga. Kung kailangan na tayo ay umasenso, dapat yung bigyan ng pansin ay yung main actor ng mga magsasaka, lalo na taga Nueva Ecija, na kung saan ang pinanggagalingan ng bigas sa Metro Manila ay dito sa Nueva Ecija. Iikot pa kami sa Tarlac, Bulacan, Pampanga, para makarating dito sa Nueva Ecija, 4.5 oras. Samantalang 1 oras lang, kung tutirin mo, 100 kilometers, may tuwid na daan, nandun na sa Nueva Ecija, nandun sa Metro Manila. Yung mga taga Metro Manila, hindi na pupuntahan namin, buti doon nabibili sa bigas, doon sa Nueva Ecija. At yun ay napakamura. Kaya ang posisyon namin, kasi nung bago lang ako ay isang farmer, pero professional agricultural and biosystems engineer. At nag-assistant secretary din ako ng Department of Agriculture, naging NIA administrator, at naging professor at presidente ng Pangulo ng Central Luzon State University. At nakita ko na talagang dihadong-dihado ang mga magsasaka. Kaya ako, pinili na nila para sabihin mo, Doc Rudy, na ang aming kalagayan ay hindi na talaga, kung hindi malulunasan, tayo, iba na ang ating gagawin. Sabi ko, yung gobyerno ay pinipilit nilang paligayahan tayo, pero parang naliligaw na dapat hindi naiisip yung mga pagsandal sa pader doon sa mga dayuhan. Ayun na nga po mga ka-BTV. Narinig na po natin at napanood na po natin si Sir Rodolfo Ondan. Tama naman po talaga. Kahit naman po sa ang lugar, talagang nakakalimutan po ang mga magsasaka. Rice Tarification Law. Ayon nga po daw sa mga kasamahan niya magsasaka, itong Rice Tarification Law ay hindi daw po para sa magsasaka, kundi para ang anti-magsasaka daw po. Bakit nga daw po anti-magsasaka? Dahil
mas binibigyan pansin ang importation kaysa sa mga magsasaka sa atin. Tama naman po talaga. Kaya po, ang nangyayari sa mga magsasaka natin, saka sila ng saka, tapos pagdating ng anihan, ang baba naman ang bilihan ng palay. Mahirap po talaga. Kung hindi po natin bibigyan ng pansin ng ating mga magsasaka at hindi po natin sila bibigyan ng magandang suporta, sa tingin ko naman po mga ka-BTV, kaya po suportahan ng ating mga magsasaka ang pagkain ng sambayanang Pilipino na hindi umaasa sa importation. Bakit po? Ang tingin ko po dito sa importation na to, bakit nila ginawa tong rice tarification law na to? Maganda po ang laman ng, kung babasahin nyo po ang rice tarification law, RA 11203, maganda naman po ang nilalaman. Kaso po mga ka-BTV, hindi po nangyayari. Tama po, sabihin natin na bibigyan sila ng magagandang makinarya. Kaso po, gagastusan din po nila yan. Magagastos sila sa mga makinarya katulad ng traktor, lahat ng ginagamit sa pagsasaka. Gagastusan din po nila yan. Paano po nila gagastusan ang mga makinarya na to kung ang bili ng palay ay napakababa? Sabi pa nga po ni Sir Rudy, mas mahal pa daw po ang pagkain ng hayop kumpara sa presyo ng palay. Totoo naman po talaga yun. Kasi sa panahon po ngayon, magkano lang po ang presyo ng palay? 8, 10, 8 or 10 per kilo ang palay po ngayon. So, paano po kikita? Laging lugi po talaga ang ating mga magsasaka, tapos binigyan pa ninyo ng makinarya na dagdag gastos din sa kanila. Paano po nila mas tutustusan yung makinaryang binigay nyo kung mismong ang halaga ng kanilang mga puhunan ay lugi pa sa kanilang inani? Dahil sumasandal nga sa importation. Pero kung talagang bibigyan ng pansin ang ating mga magsasaka, sa tingin ko po kayang-kaya po suportahan ng ating mga magsasaka ang pagkain at ang bigas ng Pilipinas na hindi umaasa sa importation. At tingin ko pa po kasi dito sa importation na to, nagkakaroon ng kurakot, nagkakaroon ng kickback. Kaya siguro mas pina-priority nila ang importation. Tingnan nyo po sa panahon ngayon. Dati, ang Pilipinas ang nangunguna sa agriculture. Ang Vietnam, talo po natin yan mga ka-BTV. Ang Vietnam, talo po natin yan sa larangan ng pagsasaka. Pero ano po ngayon, sa panahon ngayon, asaan na po tayo? Mas angat na po ang mga Vietnamese sa Pilipino sa larangan ng agriculture sa pagsasaka. Dahil po, ang kaibahan po ng Vietnam sa Pilipinas, ang government po ng Vietnam ay sinusuportahan ang kanilang mga magsasaka. Kumpara dito sa atin, sa Pilipinas. Sinasabi po nila na ang mga magsasaka ay haligi at bayani ng pagkain, pero kinalimutan po nila. Kinakalimutan po ng ating gobyerno. Tama po si Sir Rudy. Ang ginagawa po ng gobyerno, band-aid solution na lang. Oh, may pinakita sila, nagbigay sila ng makinarya. Parang band-aid solution lang din po yun. May masabi lang na may tulong ang gobyerno, nagbigay ng makinarya. Ang kailangan po ng ating mga magsasaka, sa tingin ko po, tamang binhi, tamang patubig, tamang pagbibigay ng abono, at suportang tama ng gobyerno. Sigurado po, hindi na po natin kailangan
kailangan mag-angkat ng bigas sa ibang bansa. Baka po, kung hindi po natin napabayaan ang ating mga magsasaka, baka po, tayo pa ang nag-i-export ng bigas para sa ibang bansa. Kaso po, talagang sa totoo lang po, sila yung tinuturing bayani at haligi ng agrikultura, pero kinalimutan po ng ating gobyerno. Hanggang dito na lang po mga ka-BTV ang ating reaction video ngayon. Maraming salamat po sa inyo at always remember po, God is good all the time. God bless you all po. BTV React is now signing off. Bye-bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!